Nang matuklasan nito ang kinabukasan ng dalawang planeta ay nasa panganib isang alien ang nagpasya na pumunta sa Earth na may misyon na tiyakin matupad ng isang bata ang kanyang pinakadakilang pangarap. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Mozart from Space mula sa taon ng 2022. Si Ren ay isang napakatalinong 13 taong gulang na pianista ngunit ang kanyang ama ay hindi nasisiyahan sa kakayahan ng bata at palagi nitong hinihiling na magsanay ito ng mabuti. Ang bata ay lalahok sa isang kompetisyon kaya hindi pinapayagan ni Duang ang bata na magpahinga kahit pa sa pagpunta nito sa banyo. Pinapangarap ng lalaki na maging isang music star ngunit ang pangarap nito ay hindi natupad kaya inilipat niya ang layunin na ito sa kanyang anak. At kahit pa hindi gusto ng bata na maging magaling na pianista, kailangan itong pagbutihin ang kanyang sarili upang mabuhay sa mga nais ng kanyang ama. Gayunpaman nang matuklasan nito na ang pangarap ng bata ay maging astronomer, nagalit si Duang at sinira ang magazine na tinatago ng bata sa likod ng music sheet. At sa panahon ng klase tumingala ang bata sa langit at inisip ang pakiramdam ng paglalakbay sa mga bituin. At dahil napansin na ang bata ay hindi nakikinig sa klase, pinagalitan nito ni Mr. Deng at nang sinubukan nitong ipagtanggol ang kaibigan si Zihao ay pinarusahan din at nalaman na ang pagsuway sa guro nito ay masamang ideya. At sa kanilang break si Paul, ang presidente ng Astronomy Club, ay nagbigay ng isang talumpati sa harap ng mga estudyante sa paaralan at inanunsyo ang rehistrasyon para sa club. Ang isa sa pinakamalaking katiyakan ng bata ay may iba pang buhay na nakakalat sa buong universo kaya nais nitong sumali sa Astronomy Club upang matuklasan nito ang iba pang planeta. Gayunpaman nang matuklasan nito ang tunay na intensyon ng bata, pinagbawalan siya ni Paul na sumali sa grupo at nagpa siya na bigyan ng pagkakataon ang iba pang estudyante na walang interest sa paksa. At habang naglalakad sa paaralan ang dalawang magkaibigan ay napaligiran ni Yuan at ng mga kaklase nito pagkatapos inutusan nito si Ren na patunayan itong may iba pang buhay sa labas ng Earth o kung hindi susuntukin siya nito. At dahil alam na walang matibay na patunay sa mga extraterrestrial, kailangan humanap ng bata ng paraan upang makatakas at naghagis ng bola sa mukha ni Professor Deng upang pasamain si Yuan. Pagkatapos ay tumakbo ang dalawa ngunit nauwi ito sa paghabol sa kanila ng bully at kailangan na maghiwalay. At upang magtago nagpasya si Ren na pumasok sa isang klase kung saan si Momo, ang kanyang kapatid sa ina, ay nag-aaral. At sa pagtatapos ng aralin nakita nito ang ina ng bata at inimbitahan ng babae ang kanyang panganay na anak para sa isang hapunan. At doon dumating si Duang at dinala ang bata pa uwi matapos nitong putulin ang kanilang pag-uusap. Ang kanyang dating asawa ay iniwan siya ng bata na si Ren at hindi ito pinatawad ng lalaki sa pagbuo nito ng bagong pamilya. At sa kanilang hapunan ang mag-ama ay nagkaroon ng pagtatalo dahil gusto ni Duang na tumugtog ng piano ang bata tuwing gabi at hindi makayanin ni Ren na makita ang instrumento sa kanyang harapan. At dahil nagalit, pumunta ang bata sa silid at matapos na maglagay ng sungay sa litrato ng kanyang ama, nagsimula itong mag-ensayo. At doon isang shooting star ang dumaan sa kanyang bintana at napagtanto ng bata na ang panda na laruan sa kanyang kama ay nawala. Nang biglang lumitaw ang oso sa harapan niya at sinalakay ito ng bata. Nang dumating ang kanyang ama sa silid, sinabi ng bata na gumagalaw ang laruan at mabilis itong inatake ni Duang. At matapos na bugbugin ang teddy bear, inutusan ng lalaki si Ren na bumalik sa pagsasanay dahil naniniwala ito na ang bata ay gumagawa lamang ng dahilan para makatakas sa kanyang gawain. Gayunpaman nang umalis ang lalaki, muling gumalaw ang oso at sinubukan itong hampasin ng bata ng baseball bat at sa kabutihang palad ang nilalang ay napakabilis at nagawa nitong makatakas. Pagkatapos ay tumakbo ang nilalang sa piano at nagsimulang tumugtog at hindi rin nagtagal bago kumalat ang melody nito sa silid at naging sanhi upang lahat ng bagay ay lumutang. At matapos na makita ang magandang pagtatanghal na pagtanto ni Ren na ang panda ay hindi mapanganib at nagpa siya na lapitan nito. At sa maikling pag-uusap natuklasan ng bata na ang alien na pumasok sa katawan ng teddy bear ay mula sa Planet Alpha 18 at natuwang malaman na kaharap nito ang isang alien. At dahil ang katawan ni Mozart ay gawa lamang sa enerhiya, kailangan nitong pumasok sa walang buhay na bagay upang mag-materialize kaya hindi makita ni Ren ang tunay nitong anyo. At pati na rin ang kakayahan nito na tumugtog ng piano at magsalita ng kahit anong wika. Nagtataglay din ang alien ng kakayahan ng telekinesis na nagpapahintulot sa kanya na palutangin ang mga bagay. At dahil sa kakayahan na ito nagawa ni Mozart na lumikha ng tulay gamit ang mga libro palabas sa silid ng bata. At matapos na maglakad sa kabilang panig ng bintana, hinawakan ng bata ang galamay na lumitaw sa ulo ng oso at sa mga sandaling yun ang tulay ng libro ay nasira. Pareho silang nahulog nang nagawang makalaya ng alien at iniligtas si Ren bago pa ito tumama sa lupa. At matapos na pag-alitan ng bata at hiniling na huwag hahawakan ang kanyang galamay, muli dinala ito pabalik ni Mozart sa kanyang silid at natulog si Ren. At sa gabi sinuri ng nilalang ang progreso nito at sinimulan ang unang yugto sa kanyang plano na kakailanganin makumpleto sa loob ng susunod na 2 buwan.
At sa umaga nagtingin si Ren sa buong silid sa alley at nang makita niya ito napagtanto nito na suot nito ang paborito niyang relo. Sinabi ng bata na kailangan itong pumasok sa paaralan at hiniling sa oso na magtago ito hanggang sa makabalik ang bata. Gayunpaman sa halip na sumunod sa bata nagpumilit si Mozart na samahan siya kaya walang pagpipilian ang bata na dalhin siya sa paaralan. At sa panahon ng klase tinago nito ang oso sa ilalim ng lamesa ngunit patuloy na lumalabas si Mozart dahil ayaw nito sa masikip na lugar. At dahil napansin ang kinikilos naghinala si Zihaw na ang kanyang kaibigan ay may tinatago at sa panahon ng recess ay nagpa siya na kamprontahin ito. Nang napagtanto nito na hindi titigil ang kaibigan hanggat hindi nito nalalaman ang totoo nagpa siya si Ren na ipakita sa kanya ang oso ngunit si Mozart ay nanatiling hindi gumagalaw at nagpapanggap na isang normal na laruan. At dahil nagalit nagsimulang sumigaw si Zihaw sa kanyang kaibigan dahil pakiramdam nito na minamaliit nito ang kanyang katalinuhan nang sinabi nitong may alien na nakatira sa loob ng laruan. At dahil dito tumayo si Mozart at nagulat si Zihaw nang makita nitong magsalita ang nilalang. At sa mga puntong ito isiniwalat ng bata na ang alien ay isang mahusay na pianista kaya nagpa siya itong tawagin siyang Mozart. Nang biglang lumitaw si Yuan upang makipag-ayos sa dalawa ngunit nang makita nito na binubuli ang kanyang kaibigan nagpa siya ang panda na kumilos at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang paikutin si Yuan ng napakabilis. At nang huminto ito ang lalaki ay nakadamit pambabae at mabilis na tumakbo upang magpalit bago pa ito makita ng iba. Samantala ang dalawang magkaibigan ay lumahok sa isang soccer match at ang kanilang grupo ay makikipaglaro sa grupo ni Paul at ang lahat ay nagpapahiwatig na sila ay makakaranas ng malaking pagkatalo. Gayunpaman sa tulong ni Mozart nagawa ni Zihaw ang imposible at ang lahat ng kanyang tira ay milagrong pumasok para sa kanyang koponan at nagpanalo sa kanila. At sa pagtatapos ng klase si Ren ay naglalakad sa koridor nang makita nito si Ling sa garden at bumilis ang takbo ng kanyang puso. Palagi itong in love sa babae ngunit walang lakas ng loob na ilantad ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman nang makita nito si Paul na nagbigay ng isang bouquet ng bulaklak nagselos ito at humiling ng tulong sa manika na ipahiya ito. At matapos na matanggal ang kanyang piluka na paatras si Paul at natanggal ang kanyang pantalon at nang makita na tumetawa si Ling sa sitwasyon tumakbo ang binata sa labis na hiya at ang tatlo ay nagtago upang hindi sila makita ng dalaga. Gayunpaman ang kanilang plano ay hindi gumana tulad ng inaasahan dahil nagsimula silang sundan ng dalaga sa paaralan at nalaman na ang teddy bear ni Ren ay may kapangyarihan. At dahil determinadong imbestigahan ang pagkakaroon ng mga extraterrestrial sumali si Yuan sa asosasyon na nag-aaral sa anyo ng buhay mula sa ibang planeta. Ang grupong ito ay pinamumunuan ng isang babae na sinasabing intergalactic ruler na dumating sa planeta upang dalhin ang Earth sa bagong era. At sa mga oras na yun ang tatlong estudyante ay hiniling kay Mozart na tulungan silang umakyat sa itaas ng tuktok ng tangke ng tubig dahil gusto nilang malaman kung ano ang itsura mula sa itaas. At upang tuparin ang kahilingan lumikha ang oso ng hagdan ng mga lumulutang na bato sa paligid ng tore at dahil dito natamasa ng mga bata ang ganda ng lungsod sa paglubog ng araw. At sa gabi nang makauwi si Duang narinig nito ang kanyang anak na tumutugtog ng piano at binuksan ang bintana ng kanyang silid upang batiin ito at doon nakita ng lalaki ang laruan na nakaupo sa tabi niya at walang ideya na ang laruan ang tumutugtog ng instrumento habang nanonood si Ren ng astronomy video. At sa gabi muling nakipag-ugnayan si Mozart sa iba pang alien sa kanyang planeta upang ipaalam sa kanila na ang misyon ay umuunlad. Ang kanyang tunay na layunin ay tulungan si Ren na maging astronomer dahil direkta itong makakaapekto sa kinabukasan ng planeta. Alam ng alien na ang pumipigil sa bata na tuparin ang kanyang pangarap ay ang pressure ng kanyang ama na maging pianista ito kaya nagpa siya itong tapusin si Duang. Samantala sinamahan ni Ren ang kanyang ama sa isang retirement home kung saan nakatira ang kanyang lolo. Pagkatapos ay nagpunta ang tatlo sa bahay ng pamilya at nang makarating sa lugar sinimulan ni Mozart na ipatupad ang kanyang diskarte upang tapusin si Duang. Ngunit ang problema at sa tuwing lalapit ito nakakahanap ang lalaki ng dahilan upang makaiwas sa mga bitag na ginawa ng oso nang hindi naghihinala na sinusubukan siyang patayin ng laruan. Gayunpaman hindi sumuko ang alien at nang makita nito na nakatayo ang kanyang target sa kusina sinubukan niya itong saksakin mula sa likuran. At sa kabutihang palad dumating si Ren at nagawang makuha ang kutsilyo bago patapusin ng oso ang kanyang ama. Pagkatapos ay itinali ng bata ang alien sa banyo at nagpa siya na tanungin ito upang malaman kung bakit nito inatake ang lalaki. At nang tanungin siya sinabi ni Mozart na sinusubukan itong protektahan ng bata ngunit pinagbantaan siya ni Ren at pinagbawalan ng alien na gumawa muli ng ganang bagay. Samantala ang ama ni Yuan ay nagpunta sa paaralan dahil ang kanyang anak ay hindi umuwi sa kanila at pagkatapos na tanungin ang ilang estudyante na tuklasan nila na ang bata ay dumalo sa isang pagpupulong ng grupo na tinatawag na Galactic Alliance University.
At nang marinig niya ito nakonsensya si Mr. Ma dahil noong 4 na taon ang kanyang anak namatay ang ina nito sa isang aksidente. At sa halip na sabihin sa kanya ang totoo sinabi ng lalaki na umalis ang kanyang ina upang manirahan sa ibang planeta at mula noon ang bata ay nahumaling sa paghahanap sa kanya. At sa kabila ng hindi pagiging malapit na kaibigan ni Yuan naawa si Ren sa bata at hiniling sa mga kaibigan niya na tulungan siyang hanapin ito. Kumbinsado ang binata na ang kanyang ina ay darating upang kunin siya at dalhin ito sa ibang planeta kaya hindi ito madaling kumbinsihin na bumaba. At ang tanging paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ni Mozart na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumipad sa harap ni Yuan at sinabing ang kanyang ina ay nasa isang importanteng misyon. Sinabi ng alien na sa oras na matapos ang misyon nito babalik ang babae upang hanapin ang kanyang anak at nagawang kumbinsihin si Yuan na bumaba mula sa tore. At sa mga puntong ito nadulas ang bata ngunit sa panahon ng pagkakahulog nagawa itong iligtas ni Mozart at dinala ito ng ligtas sa lupa. At ang hindi alam ng oso at ng kanyang mga kaibigan na sila ay kinukunan ng 2 miyembro ng Galactic Alliance University na naglalayong gamitin ang video bilang patunay ng pagkakaroon ng mga extraterrestrial na nilalang. At doon dumating ang ama ni Yuan at lubos na masaya nang makita nitong ayos lang ang kanyang anak. At matapos nakunan ang 2 miyembro ng asosasyon ay tumakbo at ipinakita ang video kay siya at inutusan sila ng babae na hulihin ang nilalang. At sa umaga nakatanggap ng pagbisita si Ren mula sa kanyang guro sa music at kailangan na tumugtog nito dahil sa pagkakataon na ito hindi siya matutulungan ni Mozart. Gayunpaman dahil hindi nagsanay ng buong linggo ang resulta ng bata ay mas mababa kaysa sa inaasahan at ang kanyang guro ay nagpasyang umalis. At dahil nabigo nagtanong si Duang kung ano ang nangyari sa bata at nagpasya si Ren na harapin ang kanyang ama. Sinabi ng binata na hindi ito magiging isang pianiste kahit pa pinipilit ito ng kanyang ama na tumugtog ng piano. At nang napagtanto na hindi talaga ito ang gusto ng kanyang anak nagpasya si Duang na makipagsundo sa kanya at nangako na kapag kwalipikado ito sa finals ng music championship na sasalihan niya hindi na niya kailangan muling tumugtog pa ng piano. At upang matulungan siya ginising ni Mozart ang bata sa umaga at dinala ito sa istasyon ng tren at habang nakapikit ang mata ni Ren naghagis ang panda ng isang orange na bola sa kanyang bibig. At pagkatapos ang pandinig ng bata ay naging labis na matalas at nagawa nitong marinig ang mga tunog mula sa malayo. At dahil nasabik na tuklasin ang kanyang kakayahan nagpunta si Ren sa lungsod habang binibigyan ng pansin ang mga tunog sa paligid niya. At nang bumalik ito sa bahay at nagsimulang mag-ensayo na pagtanto ng bata ang ganda ng musika na kanyang ginagawa at mas lalong humuse ito. At nang makita ang batang lalaki na tumugtog sa entablado ang mga judges ay humanga dahil malinaw na si Ren ay nag-alay ng kanyang kaluluwa sa musika. Nakakuha ng labis na katanyagan ang bata at ang pangalan nito ay lumitaw sa mga pahayagan kung saan pinangalanan itong bilang pinakabagong musical prodigy. At nang makita na nagawa ng kanyang anak na umabot sa huling yugto ng kampyonato labis na pinagmalaki ito ni Duang ngunit hindi nagtagal ay naalala ang pangakong sinabi nito sa bata. At matapos natuparin ang kanyang bahagi sa kasunduan inihayag ni Ren na ayaw na nitong tumugtog ng piano at hindi na sasali sa championship finals ngunit nagawa siyang kumbinsihin ng kanyang ama na manalo sa kompetisyon bago nito talikuran ang kanyang karera bilang pianista. At nang dumating ito sa entablado sa halip na tugtugin ang kanta na sinanay nito nagpasya si Ren na gumawa ng bago at mas lalong nanalo ng puntos mula sa mga hurado. At salamat sa pagganap na ito nanalo si Ren sa kompetisyon at labis na naging proud ang kanyang ama. At sa gabing yun dumating din ang kanyang ina upang makita ang pagganap ng kanyang anak at bago umalis ay binati ito sa kanyang tagumpay. At sinabi ng babae na labis niya itong pinagmamalaki at niyakap ito pagkatapos ay dumating ang mga kaibigan nito at inihayag ni Ling na ang kanyang pamilya ay lilipat sa Shenzhen sa loob ng 2 araw. At nang marinig ang balita nasaktan ang binata ngunit sinubukan itong magpanggap na hindi ito naaapektuhan at umalis ng tahimik. At sa umaga nakatanggap si Ren ng teleskopyo bilang regalo mula sa kanyang lolo at isang astronomy book mula sa kanyang ama gayunpaman ang katotohanan binigyan ni Duang ang kanyang anak ng regalo na may layuning tanggapin nito ang imbitasyon na mag-aral sa pinakamahusay na music academy sa kanilang bansa. At dahil sa galit sinabi ni Ren na hindi ito pupunta at inakusahan ang kanyang ama ng pagsisinungaling sa kanya. At pagkatapos na pumasok sa kanyang silid humiling ang binata ng tulong kay Mozart upang tumakas ngunit nagpa siya muna itong magpaalam kay Zihao. At matapos na kunin ang kanyang matalik na kaibigan pumunta ang dalawa sa bahay ni Ling at inanyayahan ito na mamasyal sa paligid ng lungsod sa huling pagkakataon bago ito umalis. At doon nakita ni Mozart ang bangka na lumulutang sa lawa at nagpasyang gamitin ito upang ihatid ang mga bata. At nang makita na lumulutang ang bagay ang mga tao sa park ay humanga at ang tatlong magkakaibigan ay sumakay upang simulan ang kanilang paglalakbay.
Samantala si siya at ang mga tauhan nito ay lumitaw at nagpasyang sundan ang barko at ilang minuto ang lumipas nakarating ang tatlo sa abandonadong tore at sinamantala ang gabi para panuurin ang mga bituin. At sa pagtingin sa relo sa kanyang pulso natuklasan ng alien na mayroon lamang siyang 17 oras para makumpleto ang kanyang misyon at nagpasya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng hologram ng Milky Way. At sa paraan na ito may pagkakataon ang mga bata na makita ang bituin ng mas malapitan at natuwa si Ren na makita ang kanyang galaxy ng mas malapit. At nang tanungin tungkol sa kanyang planeta ginamit ng Panda ang kanyang holograms upang ipakita sa mga bata ang maliit na representasyon ng Alpha 18. At pagkatapos na gamitin ang labis na kapangyarihan nakaramdam ng pagod si Mozart at kailangan na magpahinga. At sa loob ng 60 taon ang mga tao ay makikipag-ugnayan sa isang extraterrestrial na sibilisasyon sa unang pagkakataon at makilala ang planetang Alpha 18 at magkakasama ang dalawang sibilisasyon na ito ay lilikha ng bagong planeta na titirahan ng parehong species sa hinaharap. Ang taong responsibilidad sa pag-iisa sa dalawang mundo na ito ay isang astronomer na naninirahan sa Earth at kung magpasya ito sumunod sa ibang landas sa buhay ang dalawang planeta ay hindi magkikita. At upang iligtas ang kinabukasan ng parehong planeta pinadala si Mozart sa Earth upang matiyak na sundin ni Ren ang pangarap nito at hindi payagan ang kanyang ama na ilihis ito sa kanyang karera. At nang matapos nito ang kwento na pagtanto ni Mozart na ang bata ay nakatulog at nagpasya na ibalik ang kanyang relo. At doon narinig ng oso ang magandang melody at nagpasyang sundan ito at habang hinahanap ang pinanggagalingan ng musika nauwi ito sa paghuli sa alien. At sa umaga nagising ang magkakaibigan sa hiyawan ng kanilang mga magulang sa tulong ng mga pulis at nagtataka si Ren kung nasaan si Mozart. Mabilis na hinanap ito ng lalaki hanggang sa napagtanto nito na iniwan siya ng Panda. At nang makauwi ito narinig ni Ren ang kanyang relo at natuklasan na sa susunod na 7 oras si Mozart ay aalis sa planeta. At matapos natawagan si Zihaw umalis ang bata upang hanapin ito at si Ling ay malapit nang sumakay ng eroplano nang matanggap nito ang balita na nawawala ang oso. Mabilis na nagpaalam ang dalaga sa kanyang ama at nakipagkita kay Ren upang tulungan ito. At dahil desperado nagpasya ang dalawa na magpunta kay Yuan at ipinaalam sa kanya na kaibigan nila ang alien na nagligtas sa kanya. Nang biglang kumonekta ang bata kay Mozart at naririnig ang lahat ng naririnig ng alien. At sa mga puntong ito natuklasan nito na isang grupo ng mga tao ay sinasadyang gumawa ng mga ingay para saktan ng alien at bilang resulta hindi nito magamit ang kanyang kapangyarihan. At sa naririnig nito tinulungan ni Ren si Yuan na tukuyin ang lugar kung nasaan ang oso at nagpasya ang binata na dalhin sa Galactic Alliance University. At sa kanilang pagpunta nakita ng grupo si Ling na sumakay kay Paul upang hanapin si Ren. At matapos na sumakay sa sasakyan ng binata nagpunta ang grupo sa isang safe house kung saan nakakulong si Mozart. At nang dumating sila sa shed pumasok ang mga bata at napigilan ng Panda sa pagkasunog nito ng buhay sa isang bonfire. Pagkatapos ay ginamit nila ang mga sandata na ginawa ng Astronomy Club para salakayin ang mga tao at sa oras ng labanan sinamantala ni siya ang pagkakataon na tumakas kasama ang oso. At nang napagtanto nito na ang kanyang kaibigan ay dinala tumakbo si Ren patungo sa babae ngunit inatake ito ni Ding na pinatumba ang bata upang pigilan itong makalapit at doon lumitaw si Duang at inatake ang duwag na nanakit sa kanyang anak. At habang pinipigilan ng kanyang ama ang lalaki tumakbo si Ren upang iligtas si Mozart na malapit ng tapusin. Dumating ang kanyang ama sa eksena at humiling ng tawad sa bata sa pagpilit nito sa bata sa karerang hindi niya gusto. At nang mawala ang bata nagkaroon ng pagkakataon si Duang na maisip ang kanyang pagkakamali at naisip na ang pinakamagandang paraan para sumaya ang kanyang anak ay hayaan ito na piliin ang kanyang sariling kapalaran. At matapos na marinig ang mga salitang ito napagtanto ni Ren na umabot ng 100% ang relo ni Mozart at ibig sabihin tapos na ang misyon ng alien. At nang dumating ang iba pa sa grupo itinapon ni siya ang oso sa apoy ngunit ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang lumutang at sinilaban ang damit ng babae. At matapos na tapusin ang kanyang kalaban nahulog si Mozart sa lupa at sinubukan itong tulungan ni Ren. At ngayon na natapos na nito ang kanyang misyon inihayag ng oso na kailangan itong umuwi ngunit sinabi na muli silang magkikita. At doon isang asul na liwanag ang bumaba sa langit at dinala ang alien pabalik sa kanyang planeta. At nang umalis si Mozart biglang nakalimutan ng lahat ang tungkol sa kanyang pag-iral at pati na rin si Ren. Ngunit ang hindi makakalimutan ng bata ay ang pangako ng kanyang ama na mula sa araw na yon maaari nitong sundin ang kanyang pangarap na maging astronomer at yun ang ginawa niya. Kahit hindi ito nakasali sa Astronomy Club nagpasya si Ren na simulan ang kanyang sariling proyekto. Ngunit malungkot pa rin ito dahil sa pag-alis ni Ling ngunit patuloy pa rin silang nag-uusap kahit pa nasa malayo ito. At pagkatapos ng maraming akusasyon na aresto si siya at dinala sa sanatorium dahil kumbinsado sila na bibisitahin ng alien ang planeta.
Gayunpaman nang lumitaw ang isang grupo ng mga rebeldeng alien sa kanyang kulungan, natakot ang babae at inutusan silang umalis. At sa mga oras na yon, isiniwalat ng mga nilalang na pumunta sila sa planeta upang humiling ng tulong sa babae na tapusin si Ren, kaya nakita ni siya ang pagkakataon na makapaghiganti. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.